Okay, welcome back everyone, mga newbie at mga viewers na nanonood ngayon. Atin munang susukatin kung ang thermal fuse nito ay buo pa. Palagay natin sa resistance. Ayan, ito yung plug natin mga newbie at mga viewers. Ayan, lalagay natin dyan. Ito ay pang test lamang kung ang ating speed number 1, speed number 2, speed number 3 ay working. Pero ang majority na dahilan kung bakit natin tinetesting na ganito ay kung yung thermal fuse nito ay working pa. Ilagay natin sa 1 o kahit anong speed ay wala pong masusukat. So kino-confirm po lang yan ni Recontech na ang thermal fuse nito, industrial na pan na ito, ay busted na. Atin na din pong papalitan ng kanyang bushing kahit nakikita natin na maluwag pa, kasi nagkaroon na po yan ng overheat, nagkaroon na ng lamat, kaya papalitan na rin natin ng bushing. Halina kayo at ituloy natin ng pagre-repair ng industrial electric pan na ito. So balikan lang natin ano yung diagnosis na nakita natin kanina. Sa measurement pa lang na ginawa natin ay wala na tayong nasukat. So ibig sabihin ang thermal fuse nito ay busted. At the same time, maganit po yung, sa pakiramdam ko po, ayan, maganit po, umikot. Kanina nung may blade pa, kasi may bigat po yon, nakita nyo na parang maluwag pa yung kanyang paggalaw. Pero ngayong wala ng blade ay halos ayaw na pong umikot. Habang binabaklas ko yung mga kasukasuan ay pagkakataon naman ni Recontech na i-shout out yung kanyang mga bagong subscribers. Katulad ng mga sumusunod: kay Ma'am Jayami Lopez, how are you ma'am? Kay Sir Mandy Raimundo, stay safe sir. Kay Sir Apollo Alberto. Kay Sir Vargas Antonio, how are you sir? Kay Miss Arlene Almolanida, how are you ma'am? Kay Michael Angelo de Vera Turda, how are you sir? Kay Sir Darwin Tech, stay safe sir. Kay Miss Mary Jane de la Calzada, how are you ma'am? At ganun din kay Sir Enrico Tan, stay safe sir. Thank you for subscribing to Recontech channel. Ayan, natanggalan natin yung panghuling tornilyo. Precaution lang sa mga viewers ko bago natin paghiwalayin yung front casing at saka rear casing ng electric pan na ito. Pagka ganitong issue po na pumuputok o nagbe-break ang thermal fuse, ito na nga po yung thermal fuse. Pagka ganong issue po, ine-expect natin lagi, mga viewers at mga daddy, ine-expect natin lagi na itong mga ito, bakal at saka itong aluminium, ito steel ito eh, yan ang material niya, saka itong aluminium ay nag-engage po yan during heating period. Siyempre mataas po yan, pwedeng umabot yan ng 90 to 100 degrees o mas mababa ng konti doon, ay nagkaroon po ng material expand, kaya nagkaroon po ng engage yan. Kaya ang gagawin po natin dyan mga daddy ay ating pong sisikwatin. Oops, bago natin sikwatin, ito yung precaution ni Recontech. Lagi inyo pong sasaglitin na tanawin ito, sulyapan nyo po kung ito ay putol na, unahin nyo po na lagyan ng tali para hindi po madisgrasya mamaya pagka binuka na yung casing. Okay po, may tip na naman kayo kay Recontech. Pero anyway, maraming salamat sa inyong pag-subscribe at patuloy na pag-subscribe pa sa Recontech. Tuloy natin ito. Yan, unti-untiin lang po natin na paglayuin. Ito, ganun din dito sa likod. Pagka natitiyak na natin na medyo maalwal na siya tanggalin, ay saka natin lang huhugutin. Hawakan nyo po yung motor casing
at saka yung rear casing, ito. Saka natin unti-unting ilabas. Ayan po. Kung may senaryo na mahirap po na ilabas ng paharap, ay huwag niyo pong pipilitin. Katulad ng nakaraan ko lang na in-upload na Fukuda electric fan po yata. Hindi ko po siya matanggal ng paatras. Kaya ang way na ginawa ay paabante. Ayan po. Yun, natanggal na po na wala naman tayong naaberya. Ngayon, sabi ng viewers ko, Sir Recontek, ang galing napansin niya na naman yon. What? Sabi niya, Sir Recontek, bakit hindi mo nilagyan ng marking? Ayun, galing nga naman siya. Ngayon, sa uli ko lang muna ulit. Gusto kong makinig dun sa sinabi niya sa akin kasi lagi ko naman din ina-advise yon. So ganyan yun po yung itsura niya. Maglalagay lang daw po tayo ng kung saan lang po yung magkakatapat. Ayan. Yung mismong viewers ko na ngayon. At saka ito ang thermal fuse. Nagpakita na po agad. Operation begin. Katingin na natin. Ayan. Saka yung isa. Yun. Pakinig nyo yun mga viewers. At mga newbie. Ayan. Nag-reveal na po. Maging maingat lang tayo sa pag-aangat. Ayun. Kung mabigla. Ito na po yun. Ingat lang tayo. Kita ba? Nakaharang naman yung kamay mo, Mr. Recontek. Sabi na naman. Minsan kasi po, hindi natin maiwasan na matakpan natin. Pero pinapakita ko naman sa inyo kung ano yung pagpapalit. Ayun po. Tanggalan natin yung cover. Ganon din yung kabila. Ayun. Dahil nag-reveal na po yung thermal fuse mga viewers ko, ay chances ko naman na ipakita sa inyo kung yan ay totoo bang busted na. Lagay natin sa continuity. Ayan, may beeping po. Ito yung kabilang pin o paa. Yan, kabilang paa. Ito, saka yun. Oh, wala na po, di ba? Yan oh. Wala nang life. Ito yung pamalit natin na spare ni Recontek. Ayan. Square din naman. Ulit nga pala mga viewers at subscriber, maging yung mga newbie ngayon. Marami pong kasi nagtatanong sa aking channel, si Recontek, iisang klase lang ba yung thermal fuse? Hindi po. Dalawang klase po yung thermal fuse. Meron po yung parehaba at saka itong rectangular. Yun, welcome back to my channel mga guys. Ito, nalagyan ko na ng panibagong solder joint yung sa thermal fuse natin. Ito. At saka dito natin i-engage. Ayan, malinis na po. Ready na to install ng thermal fuse. Ito yung thermal fuse natin. Lagyan lang natin ng insulator. Ayan. Ganon din po sa kabila. Ayan. Kung kailangan putulan, ay kailangan din bawasan. Ayun. Kasi malayo. Ayan po. Medyo meron lang kalayuan ng konti, tama lang naman. Bago natin engage yan ay atin pong shrink yung insulator. Yan. Para humapit po dun sa paa ng thermal fuse. Nakabit ko na po. Ayan, i-engage ko lang dito. Mamaya pakita ko sa inyo ulit kung paano natin siya na-engage. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano natin na-engage. Ayan. Ito po siya. Ganun din po itong kabila. I-engage ko lang din. Okay. Ayan, done na po pareho. Make sure lang mga newbie na yung pag-engage nyo dyan ay maganda po yung contact nya. Kasi po, ito po ay 110. Ayan.
supply na yan. Yung isang line, isang common line po ito. Tumawid lang po papunta rito. Okay? Yan natin ng shrinkable tube. Yun. What? Okay, kita nyo yan. Ilagay kong shrinkable tube. Tapos, pwede na natin yan i-harness. Ayan, mga viewers ko at subscribers na nanonood at nag-aantay na sa ating pag-aayos sa electric pan na ito. Yung puputulin yung mga excess para hindi yan sagabal. Ayan. Dahil mahal natin yung ating customer, ay pamalagiin natin na maging maayos at may quality yung tinatrabaho natin. Sabi ng viewers ko, yan ang kinakatakutan ko, Recontec na palitan. Mahirap yan palitan. Ito lang yan mga viewers at mga newbie na nanonood ngayon. Kailangan natin palitan. Watch. Yun, tanggal na po. Ngayon, ito na yung bushing. Ayan. Ayan ang bushing. Ayan. Dry na rin po. Ayan natin ang langis, ang kanyang bolak. At ganun din, maglalagay din tayo ng katulungan niya pa dito sa bawat packet, bawat bulsa. May mga bulsa-bulsa po yan. Ayan. Para katulungan niya na sumipsip yan ng langis. Yun, palit na siya. Yan na siya. Yung kanyang retainer spring. Yan. Yan yung nagtutulak sa kanya. Ito po yun. Ganun lang din po kung paano natin siya binaklas. Ayan. Kita nyo ba? Ay unti-unti lang din po natin na ipapasok yan. Ayan o, nakanganga. Nakanganga pa o. Yung mga gilid na ganyan dito, yan, unti-unti lang po natin yan na itutulak. Papaluin natin ng palo ng pagmamahal. Yan lang po yan. Okay, pero bago yan ay atin mo nang ititiklop yung mga gilid. Okay. Yan, hanggang dito. Atin po yan titiklop pa papasok. Atin nang babalik, watch. Mahirap talaga ito pero kailangan natin gawin. Ingat lang kayo na kayo ay ingat po kayo para hindi kayo masugatan. Okay? Safety first mga newbie, safety first mga daddy. Matalas po ang gilid ng lata na to. Kaya ingat po kayo sa inyong pagkakabit ulit, pagbabalik. May nakanganga lang po doon. Ayun, kita nyo yan. Atin lang pong papaluin sa gilid-gilid ng pakonti-konti. What? Ayun, pumasok na agad. Konti na lang po. Ito naman sa kabilang side dito. Natatakpan ng kamay ko, pasensya na. Pero tinuturo ko naman sa inyo yung proper way. Paano siya ibalik. Iba dyan na nakikita ko ay meron silang tubo na ginagamit na bilog. Tapos pinapalo lang pong pagano. Fast forward na lang natin kung naiinip ka. Hindi man natin maiwasan na hindi siya ma-deform mga newbie at mga viewers ko. Ang mahalaga po dito ay nag-grip niya po yung bushing mo na hindi gagalaw-galaw. Ating check upin. Ayun po. Ayan, matigas na po. Oh. Ayan. Ayan. Matigas na po. Atin lang iaayos yung ibang paligid para lalo niyang mahapit. Ayan, okay na po. Ganun po yung pagpapalit ng bushing. Itataas lang po tapos yung kukupiin yung gilid-gilid na katulad ng pinakita ko. Okay na? Next tayo dun sa kabila. Atin nang ilalayo yan. Tapos na tayo dyan. Atin nang tatanggalin to palabas. Ayan, hindi po natin mahugot kasi meron po yung kalawang dito. Ayan. Atin muna nyan tatanggalin yung kalawang. Ayan, nalinis na natin. Another attempt na ilabas.
Ayun. Napaka-smooth na. Ayan, tanggal na. Dito, ito po yung dahilan kung bakit siya nag-overheat. Yan. Nagkaroon po yan ng engage. Nangitim po yung bakal. Ibig sabihin nagkaroon ng overheating. Ating pong lilihain yung portion na yan mamaya. Pero bago dyan ay dito muna tayo sa bushing. Again, same process lang po yung gagawin natin. Kung paano natin pinalitan doon. Ayan, pakita ko lang natanggal na. Ayun. Tuyong-tuyo nga po. Tuyong-tuyo. Ayan. Atin nang dagdagan uli ng kanyang bulak or foam na katulungan niya later sa pag-absorb ng langis. Ikakapiraso lang naman po kasi ito. Atin nang lagyan sa loob ng katulungan. Okay? Yun. Ayos. Atin nang bubuhusan ng langis. Fast forward. Para di mainit. Yun. Tapos yung kanyang retainer ring. Ayan, ayun, oh, napipiga na po. Oh. At sa kanyang sunod sa retainer ring, iniisip mo pa lang, alam na ni Recontec yan. Retainer cap tawag dito. Ganun pa rin yung proseso ginagawa natin. Ititiklop natin pababa. Yan. Nagets nyo ba? Siksik mo lang kalahati. Yan. Ingat lang ulit mga newbie. Baka tayo ay masugatan. Safety first. Ayan, pwede na natin yan paluin. Hindi naman makita Recontec. Sadya po. Minsan hindi na po kailangan ipakita. Tinuturo ko naman sa inyo kung paano ginagawa. Napakaliit lang po yung area nito para hindi po natin siya matakpan. Hindi naman sa pinagdadamot sa inyo yung technique na tinuturo ni Recontec. Binibigyan ko kayo ng precaution na lang kung paano. Ayan po, nailagay na natin. Ating testingin. Ayun, sikip na. Sikip na ang busing galawin. Ayun o. Hirap na po akong galawin. Itong nakopi na to, atin lang po iayos ang pagkabilog. Yan, done na po. Okay, nahirapan ba kayo? Madali lang po. Binibigyan ko kayo ng lakas ng loob. Madali lang po. Subukan nyo minsan para makwento nyo naman sa akin na ganun lang pala. Yan, sikip na po. Okay, ready na tayo dito. Okay, ito naman yung ating lilinisin, shafting. Yung part na may nangitim kanina, ating lilinisin yon. Habang nililiho ko ito ay kayo naman ang tatanungin ko kung may natutunan ka sa pagre-repair ng electric pan na to sa mga itinuro ni Recontec sa'yo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa Recontec channel para yung ibang naka-upload sa Recontec channel ay makita mo rin at masubaybayan mo sa iba't ibang paraan ng pagre-repair ng appliances. Ito na ang ating naliha, ating check upin kung meron bang kanal ito, yung part na yan, may kanal ba? Wala pong sumasabit sa ating pakiramdam. Okay, balik na natin to. Ayan, isalpak ko na. Then sunod ito, pinakapuwet. Ayan, sambang
galing ang kapasitor. Dito lang po ilalagay ang kapasitor. Ngayon, napagtapat-tapat ko na mga newbie at mga viewers ko, napagtapat-tapat ko na. Ayan. Atin na pong lalagyan ng tourniquets. Habang ibinabalik ko yung mga tornilyo, ating isa-summarize yung ating ginawa na pagre-repair. Unang-una, minisure natin yung thermal fuse kanina, yung resistance ng bawat speed ay wala po tayong nasukat. So na-confirm natin, nasigurado natin na ang kanyang thermal fuse ay sira na or nag-break na, busted fuse na siya. Nakatulad nito, ito po yon. Ngayon, pangalawa, after ng diagnosis na ginawa natin ay nakita natin yung kanyang bushing, yung lumang bushing niya. Ito, dalawang ito ay maganit na kasi nagkaroon yan ng overheating dati, na siya naman natin pinalitan na. Nakita nyo naman yung pagpapalit natin. Pati yung thermal fuse ay atin na rin napalitan. Ngayon ito, binubuo na natin yung electric fan. Sa palagay mo na may napulot ka na learnings sa ginawa nating pagre-repair na to, ay huwag mo namang kalimutan ulit na mag-subscribe sa Recontech channel. Yun lang din naman yung hinihingi ni Recontech sa inyo, na makatulong naman kayo kay Recontech. Okay, tapusin ko lang itong tornilyo, tapos i-align natin yung shafting. Ayan, i-align na natin mga newbie. Lagyan lang natin ng palo dito, yan, saka dito, yan, yun. Oh. Yan, maluwag na. Ngayon, testing natin yung motor. Ito ang indicator natin. Ayan. Saksak. Ngayon, saksak ko na. Number 1. Yun. Kita nyo yun, may ikot. Number 1. Yun. Number 2. Number 3. So, success tayo mga guys sa ating ginawang pagre-repair sa industrial electric fan na ito, na dowel. Kaya nakita nyo naman kung paano natin siya ni-repair. At salamat ng marami sa inyo sa pagsubaybay nyo sa pagre-repair na to. Hanggang sa huli, nandyan pa rin kayo. Hanggang sa pagtetesting ay inantabayanan nyo na matapos. Ingat po kayo sa pang-araw-araw nyo na pamumuhay. Maraming salamat sa inyo. Babu!